DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Yes, good morning, good morning. Good morning mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito ko na naman po muli tayo sa programang Kalawit News. Pagpapresensyahan nyo na mga kababayan ko kung bago ulit lumutang ang inyong lingkod, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga kababayan dyan sa ibayong dagat at sa ating mga OFW na nagsisikap maghanap buhay sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya dito sa bansang Pinas. Good morning po ulit. Wag po kayong tumutok lang po kayo dito sa programang Kalawit News. Makinig kayo sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una, sabi nga. Oo, bukod sa radyo. At mapapanood nyo rin ko sa Facebook Live at sa YouTube channel. So, baybayan nyo po tayo at ihatid natin sa inyo ang mga bago at sariwang balita na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Sa ngayon mga kababayan, dumako tayo sa ating mga singkaw na mga balita na ihatid natin sa inyo. Uunahin natin yung balitang patidungan at tinukuran bilang state witness ng pamahalaan. Yan yung sinasabi natin na si Patidungan. Si Patidungan. Yan yung si Patidungan. Kompleto, detalyado at kapanipaniwala umano, ganito ang paglalarawan ng Department of Justice sa testimonya ng magkapatid na Patidungan na pasok na kapwa tatayo sa husgado bilang state witness laban sa kontrobersyal na gambling lord na yung sa likod ng tinaguriang missing sabongero. Ayon sa prosecutor General Richard Anthony Padolyon, ang testimonya ng magkapatid ang nagbigay linaw sa pera-perasong kwento sa pagdukot umano at patay ng mga umano'y nasa likod ng game fixing sa online sabong ng negosyanteng si Atong Ang. Patian niya ang detalye sa pandaraya, paraan ng pagdukot, pagpatay at pagtatapon sa mga bangkay ng biktima. Natumbok ni na Julie alias Dondon at Ilukim Padilungan ang pakikipagtulungan ng mga sangkot para mahuli umano ang mastermind sa krimen
ang dahilan kung bakit nabasura ang kaso ng magkapatid na patidungan at nailagay sa Witness Protection Program. Ayan mga kababayan ko Ayan yung sinasabing natulog na sa pansitan yung kaso pero muling nabuhay. Kaya salamat sa korte, sa ating husgado na hindi nagpapabaya at hindi tinutulugan ang kaso ng ating mga kawawang biktima ng missing sabongero. Yan yun na tinatawag natin. Sa ngayon mga kababayan dako naman tayo, dako naman po tayo sa petisyon ni Harry Roque tablado sa Department of Justice. Yan yung sinasabi na tinabla. Kawawa na naman itong si Harry Roque. Iyan kaya tinabla raw ng Department of Justice para hindi makalaboy itong si Harry Roque at makapagtalon-talon sa ibang bansa. Hindi magiging madali para kay former presidential spokesperson Harry Roque ang pagbawi ng kanseladong pasaporte ayon sa Department of Justice. Sa isang kalatas, partikular na tinukoy ng Department of Justice ang umano'y plano ni Roque na maghain ng apela kaugnay ng kanselasyon ng kanyang pasaporteng gamit sa paglundag o patalon-talon sa iba't ibang bansa para maiwasan ang napipintong pag-aresto kaugnay ng kasong human trafficking na nakabinbin sa korte. Una nang nagpahiwatig ang dating tagapagsalita ni former Presidential President Rodrigo Duterte na dudulog sa Pasig Regional Trial Court o RTC para questionin at walang bisa ang kanselasyon naman ng kanyang pasaporte. Nagpahayag naman ng kahandaan si Department of Justice Prosecutor General Richard Anthony Padulyon kontrahin ng umano'y anumang mosyon na posibleng ihain ni Roque sa Pasig Regional Trial Court. Paglilinaw ni Padulyon, karapatan ni Roque na isa ring abogado, subukan ang iba't ibang remedyo kaugnay ng mga kinakaharap na kaso sa husgado. Gayunman o gayunpaman, kumbinsido ang opisyal na bagamat maaari pang magsumite ng motion for reconsideration si Roque, hindi agarang masususpindi ang bisa ng utos ng korte ang paglusaw sa bisa ng kanyang pasaporte. Tumanggi naman magkomento si Padulyon sa pahayag ni Roque na wala ang kanyang pangalan sa red notice list ng Interpol matapos umanong mabigo ang Pilipinas. Ayan mga kababayan mantakin nyo, kahit na may kasong human trafficking itong si Atty. Harry Roque ay nagsisikap na nagpaplano na magmosyon. Kung ako ang tatanungin mo, dapat uwi ka na lang sa Pinas. Harapin mo yung mga kaso ibinibintang sa'yo. Kung talagang wala kang alam, ay uwi ka. Sagutin mo ng punto por punto para mapatunayan mo yung sinasabi mong wala kang alam. Di ba? Yan mga kababayan ko Dako naman po tayo mga kababayan ko dito sa ikatatlong sigwada ng balita. NBI sa Interpol Red Notice versus Saldico.
Ayan isaldi ko na naman. Talaga itong isaldi ko, hindi natin alam kung, asahan na itong isaldi ko ngayon, Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na formal ng hiniling ng pamahalaan sa International Police Interpol na ilagay sa red notice o si dating ako Bicol Party List, Congressman Saldico. Katunayan, Nobyembre 25 pa nang isumiti sa Interpol ang formal request na dinaan sa Philippine Transnational Crime. Paliwanag ng NBI spokesperson Palmer Mayare, kapag inaprubahan ng Interpol ang direct na red notice, agad na ipapadala ang kopya ng nasabing dokumento sa lahat ng mga bansang kausap o kasapi para ipaalam na may inilabas na warrant of arrest ang hukuman ng Pilipinas laban kay Saldico. Ang International Red Notice ng Interpol ay isang global alert system kung saan pinababatid sa lahat ng law enforcement group o unit ang paghahanap, pagtugis at pagdakip sa sinumang nasa talaan saan mang bahagi ng mundo. Magugunita nga nagbidyo bilang kongresista si Ko matapos itong masangkot sa bilyong pisong kickback sa flood control project. O yan, mga kababayan, marami ng mga wanted o may kinasasangkutang kaso dito sa ating bansa na ating mga kababayan ang nagsitakas na, nagtatago sa ibang bansa. Pero base sa kanilang panig, wala raw silang kasalanan. Ang tanong, bakit nagtatago ka? Para bang taguan pong tayo niyan, ano? Sana yung mga operatiba natin dito sa bansang Pilipinas pag-igihin yung pagtugis sa mga tulad ni Roque at nitong Siko para makamta naman ng taong bayan yung katarungan sa mga pinagagawa ng mga ito. Kung wala namang katotohanan yung akusasyon sa kanila ng gobyerno, abay harapin nila ng one-on-one, para mapakita o mapatunayan nila na wala nga silang alam. Wala nga silang kickback. Wala rin silang kinasasangkutang human trafficking. O, di ba, mga kababayan po? Well, dako naman tayo, mga kababayan, sa ika-4 na sigwada. Ito po, mga kababayan ko, yung napakalungkot na balita. Mandarin mo? 80 anyos na lulo. Kinatay si Lula. Mandarin nyo, hindi natin malaman yan. Kawawa ang nangyari nito. Takin nyo, 80 anyos. Nagawa niya pang katayin yung kanyang matandang may bahay. Matindi naman, mga kababayan ko talaga. Ano na bang nangyayari sa mundong ito? Hawak na ng otoridad ang 81 anyos na lalaking pinaniniwalang pumatay sa kanyang misis kahapon ng madaling araw sa bayan ng Cainta sa lalawigan ng Rizal. Ayon sa ulat ng Cainta Municipal Police Station, dakong alas 12:30 ng madaling araw, nangyari ang pagpatay sa 80 anyos na lola sa loob ng kanilang bahay sa Mariksob Division sa Cainta. Nagising umano ang anak na natutulog sa ikalawang palapag ng kanilang bahay matapos marinig ang pagsigaw at paghingi ng saklolo ng kanyang inang kinilala lamang sa pangalang Marita. Yan si Nanay Marita po, kawawa, sumalangit nawa yung kanyang kaluluwa. Nang alamin kung ano ang nangyari, tumambad sa kanya ang kanyang inang may saksak sa liig
habang hawak naman ng kanyang suspect na ama ang kutsilyong ginamit sa krimen. Dahil dito, mabilis na humingi ng tulong sa mga otoridad ang anak ng biktima na nagresulta sa pagkaristo ng kanyang amang suspect. Una rito, umani naman ng pagpuna sa ilang mamahayag ang investigador ng kaso. Gayon din ang hepe ng lokal na pulisya sa anilay tila pagtatakip sa detalye ng krimen. Oh. Kasalukuyang nakapit ang suspect sa naharap sa kasong parricide sa Cainta Municipal Police Station. Kawawa yung sinapit noon ni Lola. Oo. Alam nyo, kahapon, tinawagan pa natin yung hepe ng Cainta PNP, ha? Para alamin talaga natin kung ano yung tunay na motibo, ha? Motibo ng krimen, ha? Kasi hindi naman magagawa ni Lolo yung ganong karbrutal at yung nakakilabot na pagpatay sa kanyang misis kung walang matibay na dahilan o rason. Hindi naman masasabi mong nasira ng bahay itong si Lolo dahil 80 anyos at wala naman sinasabi yung investigador na may saltik si Lolo. Iyan yung sinasabi natin, ano? Ngayon, mga kababayan, dako naman po tayo sa ikalimang sigwada ng ating mga balita. Ito yung Nobel kontra negosyanteng Atong Ang, tiniyak ng Department of Justice. Ay, itong si Atong Ang matapos matabunan ng napakahaba-habang panahon na ito na naman, muli na namang lumutang yung issue sa kanyang kinakaharap. Ayon sa balita, mahaba-habang bakasyon ang naghihintay sa kontrobersyal na gambling lord na sasandaling isampa ng Department of Justice sa susunod na linggo ang patong-patong na kasong kriminal kaugnay ng tinaguriang Miling Sabungero. Bukod kay Charlie Atungang, kabilang din sa talaan ng ihahabla kaugnay ng pagdukot at pagpatay ng mga nawawalang sabongero ang kanyang membro ng Philippine National Police o ilang membro ng Philippine National Police. Oy, ha? Police na naman to. Hindi naman siguro lahat. Alam nyo, sa totoo lang, saludo tayo sa pamaran na ginagawa nitong si Acting PNP Chief. Sabi nga niya, kailangan ibalik natin yung tiwala ng taong bayan. Pero nito mga nakarang buwan, mga kababayan ko, sunod-sunod na indulto ang dumapurak. Ha? Dumapurak sa PNP dahil may ilan silang membro na nasangkot sa panggagahasa at pagnanakaw. Mayroon namang yung milyong pisong ebidensya, dinuktor. Nilagyan nung, kung di ako nagkakamali, yung ginupit-gupit na sinerok na 1,000 pisong pera, saka idinisposito sa bangko. Sabi, ang gagaling ng mga tinamaan ng lente ko. Talaga, oo. Sa isang pulong balitaan, inamin ni Senate Prosecutor Anthony Pailon o Padulyon na nasa huling yugto na ang pagsasaayos ng mga dokumento at impormasyong kalakip ng kaso laban sa negosyanteng si Atong Ang at mahigit 20 iba pa. Bagamat hindi limitado umano sa isang lugar ang pagsasampa ng kaso o asunto laban sa mga tinuturing na suspect, nakatakda naman anyang hilingin ng kagawaran ang consolidation
ng mga kaso sa mga korte sa mga lalawigan ng Batangas, Laguna at lungsod ng Parañaque sa Metro Manila. Paliwanag ng taga-usig, hangad ng Department of Justice pag-isahin ang kaso upang maging mas maayos at hindi na mahirapan pa sa mga pagdinig ng husgado. Sinabi ni Padulyon na matapos ihalay ng kaso, may 10 araw ang korte para maglabas ng warrant of arrest laban sa mga akusado. Inaasahan naman anyang bibigyan ng 15 araw ang kampo ni Ang para maghain naman ng motion for reconsideration. Kinumpirma ng Department of Justice na non-bailable ang kaso, ngunit maaaring maghain umano ng motion o petisyon ang kampo nina Atong Ang para makapaglagak ng piyansa. May ano yan, madodoktor pa? Isang katerbang kaso yan, ha? Ay, di ba? Multiple murder ang nangyari dyan, kidnapping eh. Oh, marami yung namamatay. Kung di ako nagkakamali, nasa mahigit 20 yan. Katapos magmomosyon para makapagpiyansa. Oh, come on. Una nang naglabas ng resolusyon ang Department of Justice sa paghahain ng 10 counts of kidnapping with homicide at 16 na counts ng kidnapping with serious illegal detention laban sa kontrobersyal na gambling lord. Oh, mantakin yan. Tapos sasabihin pwedeng magmusyon para makapagpiyansa. Eh, grabe naman to. Mukhang, mukhang ko ha. Ayaw nating sagad yung kaalaman ng ating korte. Pero, mga kababayan ko, ano po sa pananaw nyo? Yan yung sinasabi natin. Kanina, sinasabi naman ng ating kasamang si Maren Felix Tambongko sa kanyang programang The Observer News at ni Samang Jimmy Mausay, yung problema naman, problema dito, problema doon. Hindi na natapos-tapos. Ay, sinong problema yan mga kababayan ko? Yan po yung mga problema ng kawawa nating mga senior citizen. Mantakin nyo, sa dami ng reklamo, ang dami nating natatanggap na mga reklamo dyan. Mayroon na dalawa o yung mag-asawa, senior citizen, kapwa senior citizen. Sinabi ng kanilang OSCA president, bay, isa na lang daw yung makakatanggap ng pensyon dahil bawal daw sa senior citizen na mag-asawa na dalawa silang tatanggap. Mukhang may sariling batas itong OSCA president na to sa isang bayan dyan sa lalawigan ng Rizal. Mantakin mo? Pinangunahan pa ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at yung batas na isinagawa ng ating mga Senado at Kongreso na bawat senior citizen tatanggap ng pensyon at ayuda. Pero dito sa isang presidente ng OSCA dyan sa isang bayan sa lalawigan ng Rizal, abay, hindi kaaya-aya at hindi katanggap-tanggap po yung sinasabi nitong OSCA president. Ayon sa nagreklamo sa atin na isang lolo, ayaw na nating pangalanan, abay, nalungkot siya. Kako, bakit? Sabi niya kasi dati, kaming mag-asawa tumatanggap ng pensyon. Pero nung minsan ipatawag ako ng OSCA president at pagsabihan ako na dalawa pala kayong senior. Sabi niya, opo, kasi parehas na kaming matanda ng milig ko.
sabi nung tinamaan ng magaling na Oscar Presidente Bay, mula sa araw na ito, sa susunod na pagtanggap ng pensyon, isa na lang sa inyo ang pwedeng tumanggap. Kasi bawal yung dalawa kayong tatanggap ng pensyon. Di ba? Tinamaan talaga ng magaling mo. Yan dapat ang sinasala rin ng gobyerno natin, ng pamahalaan natin. Hindi lang yung ganong problema. Napakarami problema pa. May mga problema pa dyan na palakasan system. Yung iba, matagal na dapat makatanggap ng ayuda. Tinubuan ng ugat. Pero hanggang sa ngayon, hindi po nakakatanggap ng ayuda galing sa gobyerno. Bakit ganon? Diba? Diba, sabi nga, pagka senior citizen, PWD, automatic. Mayroong mga ayudang matatanggap mula sa ating gobyerno. Pero bakit nangyayari yung pilihan system? Ang dami dyan nangyayari. Pilihan system. Mayroon pa nga dyan sabi, mag submit ka ng aplikasyon mo sa lokal na pamahalaan para makakuha ka ng ayuda. At bilang isang PWD, karapatan mo na tumanggap ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Ang kawawang pobre, nag-submit, sumiti, nabigyan ng ID mula sa lokal na pamahalaan na pirmado ng isang alkalde. Yeah. Umaasa ito na matapos yung ganong sistema, ibig sabihin tatanggap na siya ng ayuda. Pero nagdaan ang ilang Pasko at ilang bagong taon. Awa ng Diyos daw po. Minsan hindi siya bigyan ng ayuda. Nag-follow up daw siya, sa OSCA. Ang sagot sa kanya, hintayin mo na lang na i-text ka sa cellphone o tawagan ka. Base sa reklamong nakarating po sa inyong lingkod, 5 taon na siyang membro at 5 taon na rin siyang may ID ng papalit-palit na alkalde ng isang bayan sa lalawigan ng Rizal. Pero hanggang sa ngayon, suntok sa buwan, hindi po siya nakakatanggap ng ayudang sinasabi. Kaya panawagan natin sa ating mahal na Pangulo ay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ating mga senador, kongresista at mahal na alkalde ng bawat bayan, lalo ang ating gobernador o mga gobernador. Abay, revisahin ninyong maigi yan. Marami sa mga kababayan natin na may karapatang tumanggap ng mga ayuda pero hindi nakakatanggap at hindi rin nakakatanggap ng pensyon. Tama yung naging suwestyon ni kasamang Pilit kanina na kung maaari, gagawin na lang ng gobyerno na idaan na lang, hatid na lang sa bawat tahanan yung mga ayuda o pensyon ng mga senior citizen, PWD man yan. Kasi sa ganong sistema, hindi mangyayari yung korupsyon. Kung sa flood control project may korupsyon, imbestigahan nyo itong senior citizen. Mas sobra-sobra ang korupsyon. May mga senior citizen na hanggang ngayon hindi nakakatanggap ng pensyon, hindi nakakatanggap ng ayuda. Ang palakasan system hindi nawawala. Itaga nyo sa bato yan. Mag-imbestiga kayo. Tanungin nyo yung mga senior citizen na nakapaligid dyan sa bawat bayan. Marami sa mga kababayan nating matatanda na halos hindi na makalakad. Umaantay ng ayuda o pensyon mula sa lokal na pamahalaan. Pero dahil sa bulok na sistema ng palakasan system, marami sa mga kawawa nating lolo't lola, PWD,
ang hindi po nakakatanggap ng dapat tanggapin mula sa gobyerno. Pa? Yan, kawawa. Kaya panawagan natin, uulitin natin, panawagan natin sa lokal na pamahalaan, sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ah, bigyan ng mandato, bigyan ng kautusan na lahat ng senior citizen dapat matanggap ng ayuda. Yan naman yung nasa batas natin eh. Pero bakit pagdating sa mga bayan-bayan, ha? Sa mga barangay, marami ang umaangal. Paano nangyayari yan? Ha? Ibig sabihin, pati yung, hindi ko tabi-tabi po lula't dulo, ang tamaan, bato-bato sa langit, huwag magagalit. Eh, mayroon ba tayo? Pati ba naman, senior citizen, Oscar President, nagagawa pang lukuhin, masakit sa tainga, pero ah, lukuhin yung ating mga kababayang kapwa natin, senior citizen, hindi bibigyan ng ayuda. Aba, pipila ng napakahaba. Hindi tama. Yung suggestion ni kasamang Felix Apo na idaan na lang, ihatid ng direkta sa mga bahay-bahay yung pensyon at ayuda para walang ligtas. Walang hindi pwedeng tumanggap. Aba? Sa nangyayari ngayon, pagka hindi ka malapit sa kalan, sigurado, wala ka talagang matatanggap. Sabi nga ng isang alkalde sa Metro Manila, pagka nasa gidli ka, malayo ka sa kalan, sigurado, hindi ka mauulingan. Eh, kaya yung gidli-gidli na yan, gidli-gidli sa ating mga senior citizen, patupad naman ninyo ng tama. Mga kababayan ko, uy, di ka, mga kababayan. Ang oras po natin na ganap na alas 8:48 ng umaga. Kuhan muna tayo, mga kababayan. Pakilala muna tayo ng ating istasyon. Pero wag po kayong alis. Babalik po kami sa Gidli, ang inyong lingkod. DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9. Ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM. Ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Yes, good morning mga kababayan. Balik na naman po tayo sa programang Kalawit News. Dito lang po yan inyong mapapakinggan at mapapanood sa DWRB 103.9 News FM. Muli po, anyayaan ko kayong samahan niyo muli ako sa ilang minutong, sa 10 minutong nalalabi ng ating programa sa paghatid ng mga sariwa, balita at impormasyon. Ngayon mga kababayan, dito na naman po tayo sa sinasabing
paihi sa Calabarzon. May basbas daw ng 4 na PNP Provincial Director. Ang tanong, ano naman kayang aksyon ang ginagawa nitong si Calabarzon PNP Director o Regional Director Police Brigadier General Kenneth Lucas, sir, ba? Ayon sa impormasyon na nakarating sa atin, abay, naglipa na pa rin yung paihi dyan, yung economic sabotage ng petroleum gas sa bahagi ng Quezon, lalawigan ng Quezon, Batangas, Laguna at Cavite. Abay, ayon sa insider ng Kalawit, abay, masama raw ang loob nitong si acting PNP Chief Lieutenant General Melencio Nartatic Jr. Ha? Alam niyo kung bakit? Dahil sa kabilaan niya ng atas na buwagin ang salot na paihi, abay tuloy ang operasyon tulad ng bukod sa paihi, naandyan din yung cigarette smuggling. Matindi. Oo nga naman, bakit hindi kayang buwagin yung mga tinamaan ng lintik na mga salot na operator na yan, ha? Sabi pa ng insider ng Kalawit, ha? Lubhang nakakapinsala. Talagang sabotahe ito. Sabotahe ito. Yung smuggling ng paihi at ng cigarette smuggling. Abay, bakit hindi nga nahuhuli, ha? Dito, tanungin natin itong si Laguna PNP Provincial Director Colonel Jonar Yupio, ha? Sa bahagi ng Laguna, sa bahagi naman ng Batangas, diyan si PNP Provincial Director Colonel Giovanni Emerick Cibalo. Sa Cavite naman, andyan naman si Colonel Ariel Red. At sa lalawigan ng Quezon, andyan naman yung matikas na PNP Provincial Director na si Colonel Romulo Albacia. Ang tanong, bakit hindi kayang buwagin yung salot at namamayagpag na mga paihi nitong sina alias Larry Reyes at ang kanyang pinanser na talunang konsyal ng Marikina na si alias Medic Pereir. Grabe. Abang lantara naman yung mga illegal na pai sa Laguna ng Biolago Groups o Nina Bogs alias Amang at isang alias Chulo na sinasabing aktibong alkalde ng isang bayan dyan sa lalawigan ng Bulacan. Grabe, mandangin mo. Iorme ka na. Iorme ka na. Naknampado ka ng pateso. Mantakin mo. Operator ka pa ng paihi. Diba? Alam mo na bang economic sabotage yan? Bilang alkalde, hindi mo dapat ginagawa yan. Okay. Bistigahan nyo, Chief PNP, ito ang si Chulo. Isa raw itong alkalde, aktibong alkalde dyan sa lalawigan ng Bulacan. Sabi nga, sa lalawigan daw, nitong mabait na gobernador, Daniel Fernandez o Daniel Fernando. May mga tinamaan ng bukod sa pai, nakarating din sa impormasyon ng inyong lingkod na laganap din o lantaran yung sugalupa yan sa lalawigan ng Laguna. Yung isang alias Judith, yung pinagmamalaki, yung pinagmamalaki nito, yung CIDG Kabuyaw na pinamumunuan ni Police Major Ivan Soriano.
Major Soriano, sir. Mukhang hindi maganda 'tong sinasabi ni Judith. Timbrado daw sa inyong tanggapan yung kanyang illegal na pasugalan diyan, yung pergalan diyan sa lalawigan ng Laguna, partikular diyan sa Santa Rosa at isa pang bayan diyan, tatlong puwesto 'yan na kapwa puwesto peho. Ilang taon na po 'yang namamayagpag. Pero ang nakakapagtaka, marami ng sumbong sa tanggapan ni Colonel Yupio at sa iba pang unit ng Laguna PNP. Pero tingang kawali po yung ating mahal na provincial director, yung field provincial field unit ng CIDG Cabuyao na si Major Soriano. Wala ka-action-action. Ano ba yung dapat isipin ng taong bayan dyan? Timbrado po ba sa inyo? May lingguan ho bang parating sa inyo? Yang alias Judith na yan at hindi nyo kayang arestuhin, dambahin yung kanyang salot na pasugalan? Diba? Marami ng reklamo na nakarating sa inyong lingkod na karamihan sa mga parokyano ng salot na pasugalan ni alias Judith ay mga minor de edad. May sistema pa na pagka tumawag sa istasyon ng pulis, pupuntahan ng pulis yung salot na pasugalan ni Judith, paalisin yung mga parokyano, yung manunugal, kukuhanan ng video, kukuhanan ng litrato, at pagkatapos nun, mga kababayan, biglang lalapitan uli yung gambling operator na si Judith at sasabihin nung tinama ng magaling na pumuntang pulis sa pasugalan, buksan mo na pag-alis namin. Ganun. Diba? Yan, Colonel Yopio. Baka hindi nakakarating sa kaalaman mo yan. Sinusumbong po ng kalawit yung sistemang bulok ng ibang chief of police diyan sa iyong nasasakupan. Matino man yung pamalakad mo, kung may ilang bulok na katulad nito, walang mangyayari. Magpatupad ka ng magpatupad ng tama, no take policy, pero yung mga chief of police mo at yung ilang bulok na operatiba, tumatanggap at protector pa ng pasugalan. Useless yung sinasabi mong no take policy. Diyan naman sa lalawigan ng Batangas, sa pinamumunuan ni Colonel Sibalo at yung mahal na lalawigan ni Gobernador Pilma Santos Ricto. Sangkaterba rin po yung nakarating na sumbong sa atin na bulag daw itong si Colonel Sibalo sa naglipa ng paihi dyan nina alias Larry Reyes at alias Medic Pereir. Hinuli na po yan noong mga nakaraang buwan. Pero open sesame na naman po. Kailangan na siguro nating tawagan yung panig o yung ating PNP chief o acting PNP chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartati, sir. Kastiguin mo itong si Sibalo, sir. Antakin mo matapos mahuli ng mga nakarambuan itong paihi dyan sa Batangas ng mga matitikas at masisipag nating operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito, open sesame na naman po. Sa totoo lang, mga kababayan ko, hindi maglalakas loob na magbukas uli ang mga illegal na pahingan kung walang basbas. Sino nga ba ang nakakasakop sa mga yan? Di ba si Colonel Sibalo? Hindi natin sinasabing may parating kay Colonel Sibalo. Ang tanong po natin, bakit
bukas na naman. Matapos hulihin, matapos makapagpiyansa, ha? Ayan, open sesame na naman. Hindi sa tagal po natin sa serbisyo mga kababayan ko, hindi ako naniniwalang walang payola system diyan na nangyayari. Ha? Hindi kasi makakapag-ooperate muli yan kung totoo yung yung direktiba ng ating PNP Provincial Director ng Batangas. Pero bakit nabukas uli? Ah, tinamaan talaga ng magaling, oo. Yung hindi lang yun, hindi lang yung paihi mga kababayan ko, meron pa diyan, yung sangkater tuwa na nga. Tika mga kababayan ko, baka sabihin naman itong si Colonel Sibalo, hindi natin napapansin yung mga pagiging action man niya. Natutuwa po tayo sa totoo lang. Nitong nakaraang linggo, abay, matapos malathala sa mga payagan, at ma-broadcast sa radyo at sa social media yung sangkaterbang pergalan dyan sa lalawigan ng Batangas. Ay, action man talaga itong si Colonel Sibalo. Mantakin yung pinatigil lahat. Ang tanong, bakit hindi pinahuli? Di ba? Ang lagay mo, pinatigil mo lang? Alam mong illegal yan? Bakit pinatigil mo lang? Hindi mo pinahuli. Tinamaan talaga kayo ng magaling, oo. Sabi nga nitong isang alias Doña Tisi, tiklop daw, tiklop daw. Itong si Colonel Sibalo sa kanyang kumpadring general na ginawa nitong padrino para ma-open muli yung sandamakmak na pergalan dyan sa Batangas. Ay, tinamaan talaga kayo ng lente ko ng magaling. Colonel Sibalo, sir. Ano na, umaw ba? Ito naman si Colonel Red ng Cavite. May isang damakmak pa rin. Yung naglipa ng paihi dyan. Paihi ni na Amang, Chulo, Amigo at Guto. ito yung si Chulo, itong si Alas Chulo na to. Ito yung sinasabi natin kanina na aktibong mayor ng Bulacan at aktibong mayor ng isang bayan sa Bulacan. Itong si alias Cholo na mantakin nyo, hindi lang pala sa Quezon, hindi lang sa Laguna, kundi hindi lang sa Batangas, kundi mayroon pang operation ng illegal na paihi sa lalawigan ng Cavite. May big time talaga to. Ito yung mga tropang bugs. Yung isang alias Bogs na tumakupang gobernador sa lalawigan ng Bulacan nitong nakalipas na eleksyon. Talaga ang tindi. Oo. Kumusta naman, Colonel Red? Bakit naglilipana pa rin itong mga paihi dyan? Yung talamak na saklaan, saklaan nila Dincio, nila Kaminong, Hero, Iwang, Eric, ito pa, isa pang nagngangalang Biking, Elwin, yan, nagngangalang isang alias o ahente ng Bureau of Immigration, na isang alias Duntuto, Nitang Kabayo, at alias Cap Abner, Eileen, Juji, at Alma. Hindi pa kasama dyan si alias Francis, na operator din ng salot na saklaan dyan sa lalawigan ng Cavite. Abay, hindi lang yun. Yung sugalan pa nila Adencio, Juji, Alma at Eileen ang naglipana sa bayan naman ng Mindis, Indang at Amadeo. Abay, Colonel Ariel Red, baka pwedeng pakiaksyonan mo naman. Huwag ka namang
Magpalamig na lang diyan sa iyong malamig na opisina. Oh, mayroon pang impormasyon, na ibinato sa atin yung kababayan natin kani-kanina lang, yung, salot na pwestopihong color game, pula-puti, drop ball, diyan sa bayan ng Jimmy Cavite, Malapit po 'yan sa isang gasolinahan at isang, kilalang, kainan diyan sa Jimmy, along highway lang po 'yan, nagbukas na uli matapos na makapagpahinga daw ng 4 na buwan, aba'y 1 buwan na naman pong nag-o-operate, Iyang pergalan daw po na 'yan na pistopeo sa Jimmy Cavite, aba'y pag-aari ng isang alias Baby Tumboy, Baby Tumboy, at yung salubong daw diyan, isang alias Ching, ginawa pang parang Chinese yung lintik ano. Ah, pero Antonio raw yung tunay na pangalan niyan. Yan daw yung mga sumasalubong, lumalapit pagka dumadating yung mobile patrol ng, GMA Cavite. Aba'y hindi lang yun, pati daw mobile patrol ng barangay. Sino kayang kapitan yung nakakasakop diyan, aba'y protector din pati kapitan. Aba'y alalahanin niyo malapit na yung eleksyon. Baka pulutin kayo sa kangkungan dahil diyan sa ginagawa ninyong pagprotekta sa mga salot na pasugalan. Hindi lang 'yun, diyan naman po sa Region 1, Region 2, ah, isang alias Jeep daw po yung, katiwaldas diyan. Hindi ko malaman kung katiwaldas ng region o katiwaldas ng, Tarlac PNP Provincial Director. Yung alias Jeep. Lahat daw ng, naglipan ng gambling operation diyan, mga pergalan, yung, saklang patay, saklang pistopeho, at yung mga tawag dito online na ito, na gambling din, abay lahat daw po, may basbas ni alias Jeep na nagpapakilalang siya ang katiwaldas ng region, kaya lahat dumadaan sa kanya dahil siya raw ang kausap. May mga tinamaan talaga ng lintik. Saan pa kaya lalawigan sa bansang Pinas ang walang illegal gambling? Sa NCR naman, sa National Capital Region, walang pergalan. Pero nandiyan yung steel waiting. Na lalo na diyan sa Parañaque o Muntinlupa. Abay, naglipanan na rin yung weteng diyan. Steel weteng tsaka yung steel bugis sa AC2. Huwag niyo sabihing walang alam ang NCRPO diyan. Bakit mukhang natutulog sa pansitan yung mga operatiba natin diyan. Ayan, balikan natin itong Cavite. Abay, ano ba yung ginagawa nitong si Colonel Red? Bakit hindi yata nakikita yung mga salot na illegal gambling o pasugalan diyan? Ito lalo na itong pasugalan nila Hero, ni Caminong, ulitin natin. Iwang, Elwin, Eric, at Maricon. Ang bayan ng Marigondon, Noveleta, Tarnate, Bailin, Dasmariñas, Bacoor, Naik. Oh, grabe oh. Ano nyo? Anong ginagawa ng mga chief of police dyan? Yung mga mayor dyan. Diba? May mga bas-bas ba kayo? At hindi nyo kayang supilin itong mga tinamanan lintik na saklang patay, na patay na nga, pinaghahanap buhayan pa. Pwede mga tinamaan kayo ng magaling, oo. Baka naman pwede. Regional Director Calabarzon 4A. Brigadier General Kenneth Locaser. Pakipokpok mo naman itong si Colonel Reid. Mukhang natutulog sa pansitan eh. Si alias Tuto, ang may hawak naman ng bukis ng isito, Pick 3, Perya ng Bayan o PNB sa sa buong lalawigan daw ng Cavite. Abe, tinama ng magaling.
Hindi ba nakikita yan ni Colonel Red? Bay, Colonel, gising-gising. Oo nga, mukhang totoo yung balita. Natutulog ka lang daw diyan sa malambig na kwarto mo, ah. Ay, hindi mo nakikita yung mga illegal na pasugalan diyan, ah. Kung inyong matatandaan mga kaibigan, diyan nangyari yung 18 anyos yata na ginahasa at ninakawan pa. Diyan sa lalawigan ng Cavite. Huh? Hindi mangyayari yan kung ang intelligence ng Cavite PNP Provincial Command ay aktibo, magaling, nagtatrabaho. Eh, bakit nalulutan? Eh, kasi daw, kabaro. Kahit nakabaro yan, ah, dapat yung buong lalawigan bilang intelligence network, eh, namomonitor nyo yung mga ganyan sistema nang hindi na nakakamambiktima pa. Diba? Pagka napupuna kayo, pagka nababati kayo, sumasama loob nyo, pero ayaw nyo magtrabaho ng tama. Huh? Kana, sabi nga ng isang kaibigan ko, bakit apat na lalawigan lang? Huh? Yung pinaplanong sibakin. Huh? At katunayan, mayroon ng apat na delegadong papalit, ora-ora mismo. Pero hindi tinuloy. Bakit kanyo? Binigyan pa po ng pagkakataon. Pagkakataon ba? O binigyan ng pagkakataon dahil magpapasko. Nagkaroon pa ng palubag-loob. Sa halip na masibak na itong sina Albasya, Reed, Yupyo, at itong si Sibalo, hindi po natuloy yung sibakan portion. At sabi ng insider ng Kalawit, binigyan pa ng isang pagkakataon yung apat na magagaling na provincial director na sawatahin nila yung sangkaterbang sugalupa sa lalawigan ng Quezon, Batangas, Laguna at Cavite. Lalong-lalo na yung talamak na paihi ni alias Larry Reyes at ni alias Midik Pereira na talunang konsihal sa lungsod ng Marikina diyan sa Metro Manila. Diba? Naglipa na yan. Ha? Sino ba protector niyan? Sa tingin nyo, makakapag-operate yan ng hindi nyo nalalaman? Uy, ito mga kababayan, sa sunod na Sabado po uli. Mga kababayan ko, sa sunod na Sabado po uli at magkita-kita tayo. Huwag po kayong bibitaw. Subaybayan niyo po ako muli sa sunod na Sabado. Pasensya na kayo, medyo sumobra tayo ng oras. Tinamaan talaga ng magaling kasi itong mga apat na provincial director kasi eh, yung ating butihing technician, yung ating masibag na technician dyan. Pasensya ka na. Medyo sumobra sa oras yung inyong likod. Kaya pasensya na kayo. Gusto kasi natin na umaksyon kaagad itong mga apat na provincial director. Buwagin yung, lalo na dyan si Colonel Yupio sa Laguna. Yung talamak na pergalan dyan, yung Pwesto Peo. Dyan sa Target Mall ni Alias Judith sa Santa Rosa. Inugatan na po yan. Ilang Pasko na po ang nagdaan. Hindi po nahuli yan. Hindi natitigil. Anong meron? Totoo ba yung sinasabing pinagmamalaki ni Alias Judith na tembrado siya sa Laguna Provincial Police Office? Sa Kabuyaw sa IDG? Sa Calabarzon CIDG o Regional Field Unit?
sa tingin naman natin na kung pagbabasehan natin yung sumbong ng ating insider, mukhang totoo. Yung sinasabi na timbrado kaya hindi mabuwag-buwag, hindi mahuli-huli. Iiti naman kayo na lintik. Pare-press pala kayo nakasalamin ng itim. eh, eh, panawagan natin kay General Lucas, sir. Baka pwede magsuot ka ng double helmet. Baka nagukukulang ka na ng mga provincial director mo dyan. Hindi mo pa alam. Ang masakit niyan, sila, take ng take. Ikaw no take. O, di ba? Anak naman ng patuka ng kagawo. eh, Ikatawagan natin yung ating ating malibag na technician. Mukhang humahaba na yung ating oras. Baka tayo masisante. eh, eh, Alam nyo, sa totoo lang kasi sa dami ng problema ng ating mga kababayan na idinudulog sa inyong likod, kulang ang isang oras para bigyan natin ng atensyon yung kanilang mga programa. Mga kababayan ko, sa sunod na Sabado, sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, ang programang Kalawit News ay inyo pong muling mapapakinggan, mapapanood sa YouTube Live at sa Facebook Live. Pagkatapos po ng programang The Observer News na kasamang Felix Tabongo at ng programang Kongreso. Kasunod po niyan ang inyong lingkod na magbibigay sa inyo ng mga sariwang impormasyon at mga nagbabagang balita. At para sa inyo mga sumbong reklamo, isulat lang po ninyo, i-text lang po ninyo sa inyong likod sa numerong 0926-587-5113. Ayan po, makakaasa po kayo na yung lahat ng inyong sumbong ay makakarating sa inukulan para mabigyan ng aksyon. Yung mga pakaangkaang na chipupulis dyan, sumbong nyo na rin para isumbong natin kay Brigadier General Kinit Lucas o kahit na sa lupalop pa ng bansa natin, mga kababayan ko. Isumbong nyo sa Kalawit News. Tatalakay natin yan. Isusumbong natin sa kinaukulan. Lalong-lalo na sa ating butihing acting PNP chief, Jose Melencio Nartates Jr. Alam nyo, ayaw na ayaw niya yung mga chief of police o provincial director na hindi marunong umaksyon sa sumbong ng taong bayan. Dahil ang katuwiran niya, nandito tayo para magserbisyo. Nandito tayo para aksyonan ang bawat reklamo ng ating mga kababayan. Kaya naniniwala ako na anuman ang inyong problemang isumbong, ilapit sa Kalawit News, ma-aksyonan po yan. Mga kababayan, magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado. Magandang umaga po at maraming salamat sa isang oras ninyong pagsubaybay. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman.